Gaano nga ba kalakas ang hagupit ng Bagyong Pipito na tumama sa norte ng Catanduanes? Sama-sama nating alamin kung ano nga ba ang iniwang pinsala nito sa isla. Alas 8 na ng umaga nang nakaalis kami. Ang plano, puntahan ang bayan ng Higmoto, Biga, Panganiban at Bagamanok kung kakayanin. 5 araw na pala ang nakalipas mula nung nanalasa ang bagyo. Kaya asahan nyo may mga pagbabago na sa lugar o sa bahay ng mga nasalanta. North Catanduanes kasi guys yung napuruhan, yung mata ng bagyo sa kanila mismo dumaan. Kaya naman gusto nating makita o mapuntahan. Pero uunahan ko na kayo guys. Wala akong personal na tulong na maibibigay. Ang tanging magagawa ko lamang ay magbigay ng konting awareness para sa mga nasa malalayo. So yun nga, di pa kami nakakalayo. Meron akong naramdaman na kakaiba sa motor. Kaya itinabi ko muna to para i-check kung tama ba yung hinala ko. Ginawa ko lang guys yung konting troubleshoot na alam ko nagbakasakali na sana maayos. So yun nga, nung tinesting ko na, iba yung problema. At sa tingin ko, kailangan ito ng legit na mekaniko. Kaya naman, bumiyahe kami pabalik para puntahan yung kilala ko na gumagawa ng gantong klaseng sira. Kinakailangan mapaayos to guys kasi malayo yung biyahe namin. Mahirap na masiraan sa daan. So yun nga, after 30 minutes na biyahe, nakarating na kami rito. Bali sa bahay lang pala nila gagawa guys. Kasi sa mga oras na to, masama daw yung pakiramdam niya kaya di siya nakapasok sa shop. Bali ito pala guys, yung problema ng motor. Pumupugak o parang di makahinga ng maayos. Kaya naman, nag-troubleshoot muna siya kung tama ba yung hinala niya. And guys, so 'di ba, nakakaawa yung tunog. Yung problema, nasa throttle body, posibleng madumi, kaya kinakapos. Yan guys, pinagbabaklas na namin para maayos na yung sira. Sa mga oras na to, hindi namin alam kung tutuloy pa ba kami kasi baka matagalan. At ayan nga, sobrang dumi na talaga kaya pinag-i-sprayhan para malinisan. Huling linis nito 4 months ago. Pero tingnan nyo naman guys, sobrang dumi. Kaya naman talagang parang di siya makahinga. Yun nga, di lang nagtagal na solusyonan na ang problema. Naayos at naibalik na sa tamang kondisyon. Diba? Parang napakadali lang sa kanya. Partida, may sakit pa siya niyan guys. May ginawa na lang siya dyan na konting adjustment guys. Tapos all goods na. Napaka-solid guys. Wala pang 1 oras, natapos na. Kaya balik biyahe na kami. Kahit anong motor guys, kaya niyong gawin. PM lang kayo kay paring Charlie kung meron kayong ipapagawa. Meron din pala silang shop guys para sa mga dine-in customer. Sa halos 2 oras na nakalipas, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naisipan muna namin na kumain. Sabi nila, lahat daw na nangyayari may dahilan. At ang dahilan na yun ay siguro para makakain kami dito sa fast food ng McDo. Pero kidding aside guys, kung ano man yung dahilan, Diyos na nakakaalam nun. Pasalamat na lang kami na di pa kami nakakalayo. Nagparamdam na yung problema. Sa mga gantong pagkakataon, kailangan kalma lang. Dahil lahat ng bagay nasusolusyonan. Tara, kain guys! Hanggang sa nadaanan namin ito. Ito yung nakuhanan ko ng clips bago magbagyo. Pansinin nyo guys, oh, napakalayo na sa dati ng itsura. Yung klima na parang napaka-presko, napalitan ng mainit na panahon na dulot ng bagyo. Nadaanan din pala namin ang baras guys. Na base sa mga nakita namin, nakaranas din ng malakas na hampas ng hangin na makikita naman sa naging resulta. Sa biyahe, kapansin-pansin din si Pops. Maraming dala na napaisip din ako kung paano kaya nila nasosurvive yung ganyan. Gawa ng wala pang signal yung SIM card ngayon. Salute at ingat sa biyahe Pops. Malapit na pala to sa binurong point. Dito daw banda yung eyewall ng bagyo. Kung mapapansin nyo, halos makalbo na yung mga bundok dito. Na di na rin natin maitatanggi na malakas din talaga yung nagdaang bagyo. Ganun pa man, sa kabila ng nangyari, di pa rin maiiwasan na di mapansin ang napaka-breathtaking na view dito. Sa mga nakita naming bahay along the road, karamihan sementado. Kaya kahit papano, medyo lesser yung damage dito. Dito yan guys, sa barangay ng Puraran at Bentikayan. Yung mga puno, magre-recover yan. Ang importante, walang buhay na nawala dahil sa sakuna. Dahil sa bagyo, tanaw na mula dito sa daan yung ganda ng view mula sa dagat. Nawala na yung mga nakaharang na dahon. At kahit mainit ang panahon, ine-enjoy lang namin ang biyahe. Sa biyahe, nadaanan namin ang barangay ng Agban at Hinitligan. Yung naging epekto ng bagyo, masasabi ko na pare-parehas lang ang naranasan. Hanggang sa marating na namin ang bayan ng Higmoto. Barangay ng Dororian ang unang nakita namin na pinaranas din ng malakas na bagyo. Sa bandang unahan nito, eto yung bumungad sa amin. Yung lugar na dati di ka maiinitan dahil sa kapal ng dahon. Ngayon, eto na siya guys. Kitang-kita yung pangit na pagbabago. Eto rin guys, yung isa sa paboritong lugar ko dito sa Higmoto. Eto na siya. Na nakakalungkot lang din isipin. Dagdag nyo pa dyan itong sitwasyon ng mga taga-barangay Biyong na base sa mga nakita namin, ang dami ding naging sira. Yung iba dyan gumawa na ng paraan para may masilungan. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if
all is right, and we all need a mothers when the day is dark as night, and the drums of war are getting louder, a sound you never heard before, gonna come to you. May dinaanan nga muna pala kaming kaibigan para mangamusta. Tumaas din yung dagat dito, kaya ang daming bato o graba sa kalsada. At yun nga, kahit kakakain lang, kain ulit ng konti. Ito naman guys, yung aerial shot ng bayan ng Higmoto. Kayo nang bahala humusga base sa nakikita nyo. Medyo late na kaya nagpaalam na kami sa kanila. Maraming salamat po Tia Yoli at Teresa. Kung gaano kalala yung sitwasyon ng mga nadaanan namin, mas worst pa daw yung mga sa susunod papunta sa bayan ng Biga. Grabe na din yung mga paahon dito guys, kaya kung di kami nagpagawa, baka di kayanin. Hanggang sa narating na namin itong barangay ng Siuron. Montage ko na lang to guys. Rotate nyo na lang kung sakaling landscape yung view. Finally home, I've been gone for too long, standing here a while just to take it all in, radio's playing our song, and then you stood there smiling at me as so many times before. True.
Pagdating namin dito sa barangay Butinagan, base sa nakita ko, marami-rami din ang na-wash out. Sa pagpapatuloy namin sa biyahe, di maitatanggi na kahit binagyo ang lugar, napakayaman pa rin ito sa likas na yaman. Partikular sa palayan na pinagkukunan ng bigas. Pagdating naman sa lugar na to, di ko sure kung barangay ba to ng Subok o Buena Vista. Pero grabe yung naging epekto sa kanila. Marami yung na-wash out, lalo na yung mga malapit sa dagat. Sa kasalukuyan, yung iba sa kanila, nagtsatsaga sumilong sa init ng trapal. Siguro dahil sa wala pang kakayahan magpaayos o bumili ng mas matibay na materyales. Kahit sabihin natin sanay na tayo sa kalamidad, di rin natin maikakaila yung hirap ng pagtitiis, lalo na yung mga nawalan ng tirahan. Pero kahit papano, marami na rin ang naghahatid ng tulong dito sa isla. Sana maihatid ng mas madali at sana tama yung maging proseso sa pagbigay ng tulong. Bigyan ng prioridad yung mga nasalanta o nawalan ng bahay dahil sila yung tunay na nangangailangan ng tulong ngayon. Konting tiis lang mga kaisla, hindi na bago sa atin to. Makakaraos din tayo sa unos na to. Yung naranasan nila dito, parang yung naranasan lang sa South Catanduanes nung bagyong Rolly way back 2020. At tulad namin, makaka-recover at maibabalik din ang mga nawala. Sobrang daming poste ang natumba banda rito. Dito naman sa barangay ng Tambungon, base sa naaninag ng mata ko, marami-rami din yung apektado. 5 araw na nakalipas yung bagyo guys kaya karamihan dyan may mga pagbabago na. Yung daan, passable na rin ang hindi nahihirapan. Sobrang ganda at linis ng tanawin banda rito. Marami pa rin kaming nakikitang tumbang poste na magpapatagal sa pag-recover ng linya ng kuryente. Yun nga, sa pagpapatuloy pa namin, marami pa kaming nakita na nawasak na bahay. May mga nakita rin kami mga grupo ng linemen na galing sa iba't ibang lugar na tumutulong para mas mapadali ang pag-recover. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe, nakarating na rin kami dito sa bayan ng Biga, na kung saan napansin namin na sobrang busy ng mga tao. Pagkatapos kumuha ng clips, merienda muna. Street food lang guys, goods na to. Tara, kain. Pagkatapos nga ay bumiyahe na kami. Di na rin pala kami makakapunta sa bayan ng Payo at Bagamanok guys. Kapos na kasi sa oras, gawa nang nagpagawa pa tayo ng motor. Sa ngayon, pauwi na kami. Kung napansin nyo, napakalawak ng palayan dito guys. Ito kasi yung capital ng Catanduanes pagdating sa rice field. Sila yung pinakamaraming palayan dito sa Catanduanes. Wala masyadong mga technical na words guys, di ako magaling dyan. Pero sana nakuha nyo yung pinupunto ko. And to make short the long story, after 30 minutes na biyahe, nakarating kami dito sa barangay ng Samit. Parte pa to ng Biga, Catanduanes guys. Mataas na lugar to kaya medyo malamig na rin pagpunta namin. Minsan din palang tumira mga magulang ko rito. May mga pinsan din ako rito, pamilyang Balidoy. Shoutout po. Nung di pa binagyo, pwede sanang umakyat dyan sa Summit View Park. Sa ngayon, pansamantala munang nakasarado.
wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it, I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again, I'll take no more from you. You got my soul, oh. You let me fly, you let me go, oh. Now you're gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me then you leave me. Apektado rin guys pati hanap buhay ng ibang tao rito. Karamihan sa Baka ngayon tumumba. Bago matapos ang video na to, shoutout pala kay Sir Alvin Tabinas, kay Sir na taga Puraaran Baras, at kay Sir EJ Policarpio. Maraming salamat po para sa suporta nyo. Hanggang dito na lang ang video na to. Ingat po ang lahat. Matindog kita utro Katanduanes.